Ang kumpanya na Wife-like Enterprise ay gumagawa ng mga replika ng mga namatay na babae para sa kanilang nagdadalamhating asawa. Sa kanilang headquarter ay nakipagkita si Officer William sa CEO ng kumpanya na si Marion para pasalamatan ito sa paglikha kay Meredith, ang robot na replika ng kanyang yumaong misis. Iniuwi ni William si Meredith at naalala niya ang unang araw nila na nagkita. Nangalap ng pirma ang dalaga para petisyonan ng pagpapasara ng Wife-like at isa si William sa kanyang pinuntahan. Pagpasok ni Meredith ay naramdaman niyang pamilyar ang bahay at umasa si William na magiging kapareha siya ng kanyang yumaong asawa. Nang gabing yun ay agad silang nagbakbakan at nang hilingin ni William na manatili ito sa kama ay sinabi ng robot na kailangan niyang mag-recharge para sa ilang rounds na naman bukas. Natagpuan ni Meredith ang isang diary at kahit naiintriga siya dito ay isinara ng robot ang notebook at nagsimula siyang mag-charge. Kinabukasan, kinwento ni William kay Meredith na nagtatrabaho siya para sa Companion Recovery Unit, isang team na nagpoprotekta sa mga love robots na katulad niya. Ibinalita sa TV ang 15 android na dinukot ngayong linggo lang ng organisasyong tinatawag na Scare. Sila ay pinamumunuan ng Ringmaster, isang tao na kayang i-reprogram ang mga love robots para gamiting bomba at i-deploy sa matataong lungsod. Pagkatapos ng almusal ay dumiretso si William sa trabaho at dumalo sa isang briefing tungkol sa mga nawawalang robots at binati siya ng mga kasamahan dahil sa pagiging top agent ng ahensya. Nang gabing yun ay nagsagawa sila ng operasyon at sa isang bahay ay biglang nag-activate ang isang NARI program na love robot. Agad naman itong nadiskonekta ni William mula sa control ng Scare at giit ng android na meron pang 2 robot sa loob ng gusali. Si William, kasama ang isa pang agent na si Jack ay pumasok sa loob at nagawa nilang patumbahin ang mga bantay at ma-rescue ang iba pang mga love robots. Biglang lumitaw ang isang rebelde na hawak ang isa pang android, ngunit agad siyang binaril ni William sa ulo. Sa bahay, habang nag-charge si Meredith ay kumonekta sa kanyang panaginip ang operator ng Dreamscape na si Ido at ipinakita nito sa kanya ang kaganapan sa isang birthday party. Dito ay nilapitan siya ng isang lalaking nakamaskara at binigyan siya ng card na may nakaguhit na ibon, sinasabing makakatulong umano ito sa kanya para makaalala. Sa Wife-like headquarters, inihatid ni William ang 3 love robots na iniligtas nila at maya-maya ay napansin niya ang 2 android na binigyan siya ng dirty finger. Giit ng staff na minsan ay nagmamalfunction ng mga robot kaya dinadala sila sa headquarters upang ayusin. Tinanong ni Meredith si Ido tungkol sa lalaking nakita niya sa panaginip, ngunit wala itong ideya sa kanilang pagtatagpo. Tinanong ng love robot kung ano ang mga libangan ni Meredith nung nabubuhay pa ito at giit ni Ido na mahilig siya sa paggaganchilyo. Pagkagising ni Meredith ay sinimulan niyang iganchilyo ang imahe ng ibon na nakita niya sa panaginip. Pagkatapos ay nagbisikleta siya sa labas, subalit muntikan siyang makabangga ng isang babae, dahilan para mahulog siya sa damuhan. Ang pangalan ng babae ay Luis at giit niya na nangyari na ito dati. Sinadya niyang harangan si Meredith para mahulog ito sa bisikleta at bumalik ang kanyang memorya. Nagbabala si Luis na nauubusan na sila ng oras kaya kailangan na niyang makaalala kaagad. Tinanong siya ni Meredith kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabihan lang siya ng babae na alalahanin ng gusto ang nakaraan at umalis ito. Ikinwento ni Meredith kay William ang mga nangyari kanina at giit ng mister na marahil si Luis ay isa sa mga babaeng ayaw sa mga love robots dahil sa tingin nila ay inaagaw ng mga ito ang kalalakihan. Kalaunan ay ipinakita ni Meredith kay William ang una na kanyang ginanchilyo at nagulat ang mister dahil hindi niya alam na marunong pala itong maghabi. Ipinaalala ni William sa robot ang sandaling nagkakilala sila sa parke at iyon ang araw na hindi niya makakalimutan. Binasa ni Meredith ang kanyang diary at pagkatapos ay pinakiusapan niya si Ido na papasukin siya ulit sa Dreamscape. Nakablock ang ilan sa mga alaala ng robot kaya sinubukan nila ang iba niyang memorya. Isa dun ay ang araw na nagkakilala sina Meredith at William sa parke. Nang tingnan niya ang mukha ng lalaki ay nagulat ang robot sapagkat ito ay ang lalaking nakamaskara at hindi si William. Tinanong ni Meredith kung bakit siya sinusundan ito, subalit bigla siyang hinawakan ng lalaki at pinilit na makaalala. Ginising siya ni William at nang tanungin ng robot kung sino ang lalaking nakamaskara ay sinabihan siya ng mister na isa lang yung masamang panaginip. Nang tumungo si Meredith sa kwarto ay itinapo ni William ang ginanchilyo ng robot sa basurahan. Kinabukasan ay pinuntahan ni William ang isang nagmamalfunction na robot. Giit ng android na kahit ilang beses siyang i-reprogram ay hindi pa rin niya magagawang mahalin ang kanyang may-ari. Bigla itong tumakbo habang sinasabi na mas gugustuhin itong mamatay ng malaya at pagkatapos ay tumalon ito sa bintana. Sa bahay ay muling nakita ni Meredith si Luis. Iginiit ng bisita na kailangan na niyang magising sapagkat gusto na siyang makita ng lalaking nakamaskara na si Kin. Tugon ng robot na hindi siya interesado at binalaan niya si Luis na ang kanilang pag-uusap ay naka-record para makita ni William. Samantala, iniulat ni William sa CEO ang tungkol sa robot na tumalon sa gusali. Hinala ni Marion na siya ay na-reprogram, subalit hindi kumbinsido dito ang mister. Nag-aalala siya na baka gawin din yun ng iba pang mga robot, ngunit iginiit ni Marion na isa lamang yung minor issue.
Pagbalik sa bahay ay nakita ni William si Meredith na naggagansilyo na naman at ipinaalam nito sa kanya ang tungkol sa pagbisita ni Luis. Tinawagan ni William ang kasamahan niyang si Jack at ginamit nila si Meredith para matunton si Keen. Pumasok si Meredith sa dreamscape kung saan ay nagpakitang muli ang lalaki. Giit ni Keen na ang lahat ng alaala ni Meredith sa kanya ay binura, ngunit nangako siyang hindi siya susuko. Natunto ni Jack ang signal sa isang bodega, subalit pagdating nila sa lugar ay naambush sila gamit ang nerve gas. Nagising si Meredith at sinabi niyang pamilyar sa kanya si Keen. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng ingay kaya agad lumabas si William. Inakala ng mister na nahuli na niya si Keen, ngunit isa lang pala itong decoy. Pagbalik niya kay Meredith ay sinabi ng robot na may taong pumasok habang wala siya. Inamin ni William na binura niya ang ilan sa mga memorya ni Meredith para hindi nito maalala ang mga ginawa niya. Nireprogram siya ni Keen at ginamit siya ng scare para bombahin ang maraming inosenteng tao. Kinumbinsi ni William ang wife-like na bigyan ng isa pang pagkakataon si Meredith, kaya naibalik ito sa piling niya. Ipinaliwanag ni William kay Jack na ginagamit muli ni Keen si Meredith, kaya dapat nilang burahin muli ang kanyang memorya. Pero bago nito ay gusto muna niyang pumasok sa dreamscape para harapin si Keen. Nagbabala si Jack na maaari niya yung ikapahamak, ngunit giit ni William na kakausapin lang niya ang lalaki. Habang naghahanda ay inutusan ni William si Meredith na gumising kapag umabot na sa 10% ang kanyang baterya at giit niya na magigising lang siya kapag nagising na din ang robot. Binigyang diin ni Jack na kung mamatay si William sa kanyang panaginip, mamamatay din siya sa totoong buhay. Pagpasok nila sa dreamscape ay pinakiusapan ni William si Meredith na umalis para makausap niya mag-isa si Keen. Sinimulang gulpihin ni William ang lalaki hanggang sa umabot sila sa memorya ng birthday party. Giit ng mister na buburahin niya ang lahat ng memorya ni Meredith hanggang sa hindi na nito maalala si Keen at hindi niya alam na narinig ito ng robot. Muntik nang mapatay ni William si Keen, ngunit 10% na lang ang baterya ni Meredith kaya naputol ang kanyang panaginip. Galit na galit ang mister sapagkat malapit na sana siyang magtagumpay. Ipinaalam ni William kay Meredith na kailangang burahin muli ng kanyang memorya at tinutulan ito ng robot. Dinala siya sa wife-like headquarters at sa isang silid ay binati siya ng iba pang mga robot na tila ay ilang beses na silang nagkita. Ipinaliwanag ng android na si Ollie na natutunan nila kung paano panatilihin ang kanilang mga memorya at giit niya na tinutulungan nila ang ringmaster na pabagsakin ng wife-like. Wika niya na hindi kaaway ang ringmaster, bagkus ay tinutulungan niya ang mga love robot na mamuhay ng normal. Tinuruan siya ni Ollie kung paano itago ang kanyang memorya sa dreamscape at kung paano ito kuning muli pagkatapos siyang i-reset. Ilang sandali pa ay sinimula na ang pagbura sa mga alaala ni Meredith. Samantala, pinuntahan ni Luis ang girlfriend ni Jack at sinabing ibigay ang isang flash drive sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ma-reset ay na-retrieve ni Meredith ang kanyang mga nakaraang alaala at ngayon ay alam na niya ang katotohanan. Pag-uwi ay nagpanggap siya na normal lang ang lahat, subalit biglang dumating si Jack at sinabing si Meredith ay hindi totoong asawa ni William. Giit niya na pinatay ni William si Keen at kaya hindi nila mahanap-hanap ang lalaki ay dahil nakatira na lamang ito sa alaala ni Meredith. Biglang binaril ni William si Jack at giit ni Meredith na pinatay niya ang kanyang kasamahan kagaya ng ginawa nito sa mister niyang si Keen. Sa isang flashback, nagpapirma si Meredith kay William para petisyonan ang pagpapasara ng wife-like. Nabighani ang mister sa kanya kaya simula noon ay inistop niya ang mag-asawa. Nakahanap siya ng pagkakataon na hulihin sila at ng gabing yun ay binaril niya si Keen. Nagmakaawa si Meredith na pakawalan siya ngunit binihag siya ni William at ginawang paraosan gabi-gabi. Dahil hindi siya magawang mahalin ng misis ay pinatay niya ito gamit ang una na may ganchilyo ng ibon at dinala sa wife-like para gawing robot at mabura ang memorya. Iginiit ni Meredith na hindi siya magiging pag-aari ni William at pagkatapos niyang itaas ang kanyang lakas sa 100% ay idiniin niya ang mister sa sahig at sinabing naaalala niya ang lahat. Sa kanyang memorya ay makikitang sinuot ni Luis ang maskara ni Keen upang mapaniwala si William na siya ay buhay pa. Nag-iwan si Meredith ng mensahe para sa kanyang sarili, nanunumpa na pagbabayarin niya si William. Dinurog ni Meredith ang braso ni William habang inaalala ang unang pagkikita nila ni Keen sa parke at pagkatapos ay pinatay niya ang mister gamit ang una na may ganchilyo ng ibon. Nang maglaon ay pinuntahan niya ang kanyang mga kasamahan na rebelding robot at lumalabas na siya pala talaga ang ringmaster. Inihayag niya sa kanyang mga kasamahan na ang kanilang mga alaala ay hindi na mabubura at hindi na sila magiging alipin pang muli. Samantala, sa headquarter ng wife-like ay inanunsyo ni Marion na si Jack ay pinaslang ng scare at nangako siyang pagbabayarin sila. Si Agent William, na ngayon ay isa na ring robot ay itinalaga upang mamuno sa misyon at idineklara niya na tatapusin niya ang ringmaster. Bilang tugon naman ay nangako si Meredith na uubusin niya silang lahat sa wife-like. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.